morning, sis. Happy morning to you and mga misis dyan. Siguradong nag-uumapaw ng love, love, love and happiness ang Monday morning ng mga wifeys. Pero syempre, mas maganda ang morning nila kasi umpisa na ng ating morning bonding, diba? That's right, sis. Pero syempre, hindi naman pwedeng tayo lang ang nandito sa ating happy place. Kaya nako, I'm so excited kasi meron tayong mga tatawagin na mga happy wives and mga mommies na makakasama natin sa isang linggo. Yes, of course, the more the merrier, diba? So tawagin na natin sila, sis. Let's call on Miss Yvette Santos. So, diba? Hi, morning! And Russell Barroca. Hello, hello! Welcome. Happy morning, mga miss. Yes, Welcome to our happy place. To our happy place. O sige, dito ako, sis. Gusto ko maiba Oo na nga pala. Oo. Hi, guys! Hello! Nako, thank you naman at dinalaw nyo kami sa aming happy place. Actually, honored kami na ma-invite dito at very excited kami ni Russell na bumisita sa inyong happy place. Kasi balita ko, sobrang daming matututunan dito sa show nyo. Ayan, wait, mga misis, alam nyo, actually nakilala na natin si Yvette dito sa Happy Wife, Happy Life di ba? Nakilala natin siya bilang most important person sa finals MVP na si Arwin Santos ng San Miguel Beerman. Kasi di ba dati nag-courtside reporter ka na rin? Actually, pero different to kasi this one is all for like, mommy ako eh. So, mas more of pambabae, more of yung mga ng nanay, yung responsibilities nila. So, mas different no kaysa sa basketball, sa courtside reporter na you're gonna talk Basketball about na naman. basketball lang, all the boys, the rules and everything. So, mas panlalaki yun eh, dito pambabae. At syempre, hindi lang si Mommy Yvette ang makakasama natin. Yung kumari ko rin na talaga naman napakaganda. Ito, si Mrs. Russell Barroca. Thank you naman, Mari. O, Can I just say, sobrang happy place talaga itong video. Tsaka nung nalaman ko na i-guest co-host niyo ako, sobrang parang kinakabahan ako pero dahil makakasama ko naman kayo, excited ako. Oh, wait lang, mga girls. Siyempre, we have the whole week para magkwentuhan. Kaya, umpisahan na muna natin ang bonding para mas masayang morning. Oo nga, kaya welcome again, Russell and Yvette and mga misis. Dito lang yan sa Ultimate Happy Place para Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, 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 a happy morning to you. Mga misis, gusto nyo pa bang mas makilala pa si Mrs. Russell Barroca? Ito na po ang pagkakataon nyo dahil siya na po mismo ang makaka-bonding ninyo. Three years na kaming married ng aking hubby na si Mark Barroca, also known as Flying Bee, Coffee Prince, at Hotshot Prince ng PBA. Si Mark, dahil 'di ba sobrang dedicated siya sa work niya, sobrang araw-araw yung training niya. Pag naman nagkaroon siya ng break, doon naman siya bumabawi. Usually, kapag may mahaba yung break, nagta-travel kami. Kung nung nag-uumpisa pa lamang kami ni Mark, our happy wife lang ako, ngayong 3 years na kami, ako na ang happiest wife. Madali mo siyang makakausap, madali mo siyang makakabiruan, mahilig siya mag-joke, mahilig siya mapagkulitan, minsan kinukulit-kulit niya ako, mahilig niya akong pikunin. So wala kasi si Mark dito, nasa out of town game siya. So i-share ko sa inyo yung usual na ginagawa namin ni Baby Natalie pag wala si Mark. Tara! Hi! Ito yung baby namin ni Mark, si Natalie Faye. 2 years old na siya, pero napagkakamalan siyang 4 years old. Dahil pag makikita mo siya, para makikitaan mo siya ng potential, gusto niya talaga na marami siyang ginagawa. Tsaka hindi siya ganong nahihiya. Mahilig siya makipag kulitan kahit di niya kakilala. Mga misis, isa ito sa bonding namin ni Natalie pag wala si Mark. Tara, papakita ko sa inyo paano kami magluto ng red velvet cupcake. So, yung mga ingredients ay mix lang natin yung mga dry ingredients natin.
Lagay na natin yung mga wet ingredients natin. Lagay na natin yung butter. Then yung buttermilk. Oil. Tapos 2 eggs natin. Yung mix na. And then yung food color natin. Na to, mix na. Mula nung dumating si Natalie, mas inspired si Mark maglaro, naka-4 na championship siya. Parang sinasabi namin, kahit walang lucky talaga, parang siya yung lucky charm namin. Niready ko na yung oven sa 175 degrees Celsius para mainit na siya paglagay natin. So habang niluluto natin yung cupcake natin, i-ready na natin yung cream cheese frosting natin. So ang kailangan natin ay cream cheese, butter, and confectioner sugar. Tapos lagyan natin ng vanilla extract. Mas strict sa amin, dalawa ni Mark, ako. Siya yung mas nagsispoiled. Siya yung lagi pag medyo may maling ginawa yung si Natalie, siya yung laging magsasabi sa akin, kausapin mo siya ng maayos, parang huwag mo siyang papaluin, huwag mo siyang sisigawan. Siya yung laging nagpapakalma sa akin. So yan, okay na yung ano natin. Kung gusto nyo, mas matamis pa, pwede kayong magdagdag ng sugar. So malinis na siya, so luto na siya. Yan, okay na siya. Super hands-on ako. Gusto ko kasi lahat ng ginagawa niya, nakikita ko. Gusto ko na yung stage ng paglaki niya kasi gusto ko na nagagabayan ko siya. Kasi dyan naman kasi nagsistart yung behavior ng bata rin eh, di ba? At ito ang aming red velvet cupcakes. Ang mahalaga naman kasi magkakasama kayo at yun yung mas magpapatibay ng relasyon nyo together as a family. Yung bonding nyo together. Siriwain nga natin yung famous line na yan. O, kunwari. 5, 4, 3, 2, action! Serious, ha? Oo. Huwag kang tatawa. Serious tayo eh. Oh, pero ito mga misis, gusto niyo po bang matuto? Magtupi ng damit sa loob ng 2 segundo lamang. Oh, di ba? Itong challenge ko sa inyo. Sige nga, Yes. tignan ko So, yan. ang dali lang nito. Okay, itong pamamaraan na to. Wow, pamamaraan. Okay, meron po tayong 3 points. So, ang gagawin natin, kurutin natin si point A. Kurutin si point A, hawakan si point B, kurutin. Dalhin kay point C, ikot ang kamay, and bang. O, di ba? Try natin ano sis. O, sige, try nyo. Ikaw na lang. O, kaya-kaya, magdamo na mong pinagdaanan din tayo. O, ayan po mga misis, habang sila po ay nagpa-practice sa pagtutupi ng damit, panoorin naman po natin ang naging chikahan namin ni Tanya Garcia at kanyang happy husband na si Mark Lapi. Tanya Catherine Rosales Little, o kaya sa showbiz, mas kilala siyang Tanya Garcia. So mga taon 2002 yon nung talagang namayagpag ang pangalan ni Tanya Garcia sa larangan ng teleserye. Super excited ako to spend time with you itong afternoon na to, syempre with your family. Thank you, Ren, for having us. Oo, thank you. Tsaka, kaya lang, syempre, pagkatapos ng ilang taon, nag-asawa na siya, at nagkaanak, at mas kilala na siya bilang Tanya Little Lapid, o kaya sa showbiz nga, Tanya Garcia Lapid. Paano yung naging transition mo from actress to a mom? Ano yung mga naging challenges, adjustments? Ang dami talaga. Kasi, syempre, nung single ka, parang when you go out, ikaw lang, di ba? Ikaw lang talaga iniisip mo. Ikaw, when you shop, ikaw lang. Yes. Syempre, nung meron ka ng kids, paglabas mo, sila na yung una mong binibilhan, sila na yung una mong iniisip. During the first few years, syempre kami ni Mark, pareho kami nag-a-adjust. Hindi na selfish Oo, na hindi na sarili. selfish. Hindi lang sarili mo, nagiging selfless ka kasi you think of your family, di ba?
So ngayon nandito ka next, papatikim ko sa'yo yung pinaupo ni Mark. Tinuro niya sa akin. Ano Super yan? sarap. Pinaupong manok. Pinaupong manok, ayan. O basta alam niyo naman, pag pagkain, hindi ako tatanggi. Let's go! Let's go! Matagal na kami magkakilala ni Tanya, ever since mga dalaga pa kami. Na-witness ko talaga yung journey niya from dalaga pa siya hanggang ngayon na nanay na siya. Ayan, ito yung pinaupong manok. Pero para mas masarap, tawagin natin si Mark. Ay, Kasi recipe niya si yan. Hubby. Oo. Ay, siya magluluto. Oo, siya magluluto. Believe din talaga ako sa relationship nila Mark at Tanya kasi talagang lahat pinagsasaluhan nila. As in, they're really like best friends. And kahit sa pagluto, pinagsasaluhan nila. So, ito yan, yung chicken. Tinatawag namin sa Kapampangan na pinaupong manok. Actually, yan lang yung ingredients niya. Rock salt, tapos chili, pepper, and then oyster sauce, and then soy sauce, and 1 soft drinks. So, ito yung sili, tsaka yun muna una. So, kubara muna. Mark, yung mga qualities ba ng mga hinahanap mo sa isang babae, nakita mo agad kay Tanya? Nakita ko ba talaga? Sorry ko. Hindi, syempre, I mean, ang ideal na pangarap mong girl is yung talagang prinsesa o reyna, di ba? Yung mabait, maganda, sexy. Yun yung tinatawag ko doon common na hinahanap mo, checklist, di ba? Actually, nagkakilala kami kasi gumawa kami ng movie together. Movie, okay. doon kami nagkakilala. Hindi ka pa na parang na No, wala. kinilig? Yung totoo! Crush niya kasi ako eh. Ay, grabe! So, we're gonna get the chicken. Kunin na natin yung manok. And then, lagay na natin siya sa pan natin. And then, kailangan na natin kunin yung soft drinks. Ilalagay na natin siya. Mark, lagi mo bang pinagluluto si Tanya? Yes, basta most especially pag may occasion kami. So, instead of, minsan mas kesa sa kakain kami sa labas, so, minsan magre-request siya ng pinaupong manok, adobong, pusit, yung mga yan. So, kailangan yung ating fire is low lang para, kumbaga slow cooking para yung chicken hindi mabigla, hindi titigas. And after that, we put the soy sauce. Mga ilang kutsara? Actually, 2 teaspoon lang. Okay. So, yun lang lagay natin. Napakasimple lang na ingredients, no? Super Saka yun dali. lang, ang konti lang, di ba? So, yan na siya. And then, cover lang natin siya. Kanina pa ako kinikilig sa inyo sa love story niyo. Di ba, mga ilang years na rin kayong kasal with 2 kids, hindi madali. 2 tao na nanggaling sa magkaibang mundo. Paano kayo mas nagiging solid? Bigayan lang naman eh. Like ako talaga, strong ang personality ko eh. Pinalaki rin ako ng magulang ko na when you know that you're right, sinasabi talaga namin, vocal kami sa ganyan. Pero when you get married, when you have a husband, ewan ko, parang automatic siguro sa atin na nagiging submissive tayo. Tama. Hindi mo pwedeng parating i-push kung ano yung gusto mo. Kailangan mo rin pakinggan siya kasi syempre asawa mo siya, di ba? Paano mo ipagmamalaki si Tanya at masasabi mo, that's my wife? Yung sa isang pelikula na nagawa ko, Oh my God. na pinagtatawanan talaga niya ako pag sinasabi ko talaga yun sa kanya. Oh! Inaamin ko! Saging lang kami! Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas! Saging lang ang may puso! Saging lang ang may puso! So, rewind nga natin yung famous line na yan. O kunwari, 5, 4, 3, 2, action! Serious ha? Oo. Huwag kang tatawa. Serious tayo eh. Teka. Oo. Inaamin ko. Maghanap ka ng puno sa lahat ng... Huwag kang tatawa. Serious tayo. Maghanap ka ng puno sa buong mundo. Saging lang ang may puso. Pero sa pagkakataong ito, ang saging na may puso ay nabihag mo. Yun ang aking puso. Wow! Naman! Ang galing! Tingnan na natin, luto na to. Ayan. So, ito yung pinupong manok. Super
super lambot. Mark, Tanya, bago ko makalimutan, gusto ko magpasalamat sa inyo. Maraming salamat. Bilib talaga ako kay Tanya pagdating sa pagiging ina at saka asawa. Talagang very hands-on, very ideal. Tsaka nakikita ko talaga yung pag-aalaga niya sa kanyang pamilya. And that's my wife. Ang pinagsisalosan ko sa mister ko pagkausap ni ex niya. Pinagsaselosan ko, mister ko, pag may kasamang barkada. Selos ako pag umiinom siya ng alak at nagsisigarilyo. Dalawang klase ang cute. I-define natin sa pinakamadaling paraan. Yung selos na cute, tsaka yung selos na nakakabwisit na, ano? Well, speaking of mga selos-selos na yan, alam niyo mga girls, maraming sumusulat sa atin sa Facebook na ang problema nila is kung paano daw solusyonan ang pagseselos ng mag-asawa. Nako. Diba? So wait lang, kukunin ko ang ating PLDT hotel pad. Tsaka sis, alam mo, hindi talaga maiwasan yung mga ganyang problema sa mag-asawa. Ako, Yes, sapat ikaw lang. Sapat na sapat. Ako dati, Sapat lang. ito, may sumulat sa ating official Happy Wife, Happy Life Facebook page. It says, Dear Happy Wife, Happy Life, kamusta na ang mga happy wife? Masaya talaga ako kapag napapanood ko ang show nyo tuwing umaga. Thank you very much, ha? Stress reliever ko talaga kayong mga happy wife. Nawawala saglit ang problems ko sa pagseselos ko sa aking asawa. Alam kong mali, pero lahat ng babae na kaopisina ng asawa ko, pinagseselosan ko. Lahat? Lahat. Grabe naman. Baka pati si Manang Barang pinagsisilaman. Ganun talaga. O yan, hindi po siya kagwapuan. Uy, ate, baka naman marinig ka ni kuya. Huwag naman ganon. I'm sure cute naman si mister mo. Pero talaga, sabi niya kasi, hindi daw siya kagwapuan. Pero, bumawi naman eh. Pero talagang mahal na mahal ko siya. Kaya nagsiselos. Oo. Ay nako, tamang-tama yan kay Jealous Mrs. at sa ibang mga Mrs. out there. Panoorin nyo to at ito ang mga dapat natin gawin kapag nagsiselos tayo. Ang pinagsisalosan ko sa mister ko pagkausap ni ex niya. Pag may kasamang barkada. Pag tinatago niya yung cellphone. Pag umiinom siya ng alak at nagsisigarilyo. Ano nga bang pinagmumulan ng pagsiselos at paano natin ito masusolusyonan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga misis. Jealousy is the fear of losing someone. Anything na too much is harmful, it's deadly, nakakamatay yan. So, dapat in moderation lang. Dalawang klase ng selos. I-define natin sa pinakamadaling paraan yung selos na cute, tsaka yung selos na nakakabwisit na, ano? May selos na cute eh. Sino kausap mo kanina? Baka love mo yan. Mga ganong klase, di ba? Pero meron din yung selos na nakakapikon, di ba, na pag nagtanong, sino yun? Kahit may sagot ka, hindi maniniwala. Gusto lang niya marinig yung iniisip niya. Sa 8 years na kasama kami, may mga times na nagsiselos ako pag nakakausap niya pa yung mga ex-boyfriend niya. Ganun. Kasi hindi may iwasan sa kanila eh. Since barkada niya yung, or friends niya yung mga naging past boyfriends niya. Connected pa rin kasi by friends. Oo. So, yun pinagsiselosan ko yun madalas. Kapag nakikita ko nag-gusto sa Facebook, or kapag may gathering, nandyan. Pagdating niya dito sa bahay, matutulog siya and then, imbis na magsispend siya ng time sa family, so video games pa rin siya ng video games, yun yung pinag-aawayan namin. Doon ako lagi nagsiselos. Parang trust issue siya eh. Parang di mo pagkatiwalaan, ganyan, pinagkasilosan mo, parang napipissed off na siya o nagsasawa na siya, kumbaga, na every time na papasok sa trabaho, ganun yung nafe-feel niya, nagkaselo siya sa mga tao sa paligid ko. Kaya naman para maliwanagan ang isip ng mag-asawa, nagdesisyon sila na mag-consult sa isang marriage counselor. Hello, good morning po. Hello Miko, hello Sulay. Hello po. So, ano bang nagiging problema? Anong nagpadala sa inyo dito? May times po kasi na kapag siya na yung nagselos, it goes in a different level. Nagbabarge po ako sa phone nun habang nag-work siya. So, pag may narinig lang ako na boss ng babae, parang, sino yan? Sino yan?
Ganun ako mag-react. Pag in-explain ko sa kanya, gusto niya, huwag mo muna bababa, explain, kausap pa din, kausap. I have to work po. I mean, kailangan po magtrabaho kasi nandun ako sa work eh. So doon nag-umpisa yung away? Oo. So ang gagawin ko, pagka-uwi, tsaka ko i-explain sa kanya. Pero ayaw niya ng ganun, gusto niya on the spot. On the spot. First of all, she needs to get the facts. Secondly, kailangan may kasamang assurance na siya talaga ang number one or the only one. Sa part ko siguro, kailangan ko lang talagang hindi provide, ipakita pa na, of course, yung asawa ko lang talaga na siya lang, wala nang iba. Sabi nila, kaya daw tayo nagsiselos. Sa mga lalaki, mas malakas ang selos physically. Sa babae, mas malakas ang pagsiselos emotionally. Ang lalaki, very possessive sexually. Kasi nga, baka magpapalaki sila ng anak na hindi sa kanila. Okay? Sa babae naman, baliktad. They are more choosy. Kaya ayaw nila ng lalaking emotionally involved sa ibang babae kasi pwedeng iwanan sila. Well, kailangan ng selos eh. Kailangan may selos sa relasyon. Kailangan magkaroon ng pakiramdam. Diba na hindi ka lang basta okay anytime siya mawala. Yan ang binibigay ng selos. Wag lang sobra. Pag nag-aaway na kayo because of selos, at least you agree to disagree. Diba? Meron kayo sinusolve, hindi lang para patunayan na, oo nga, may ginawa ka kaya nagselos kasi ganito ka. Naliwanagan naman ako na kailangan ko pala ng assurance para maintindihan ko na dapat hindi pala ganito, ganyan. Sa isang relasyon, hindi nga naman may iwasan ng selosan. Kung tutuusin, nakakapagdagdag pa ito ng spice sa isang relationship. Pero lagi nating tatandaan na wag sobra. Ayan! Nako mga sis, Russell and Yvette, nag-enjoy ba naman kayo sa ating pagbabanding ngayong morning? At first, kinakabahan talaga ako. Pero nung tumatagal na, super enjoy. Para lang pala tayo nagkukwentuhan dito. Tama. Ako rin kinabahan din ako. Pero as time passes by, mas napapa-relax na ako. Ayan. At syempre, super happy kami kasi 1 week pa namin kayong makakasama. So, madami pa tayong mapagkukwentuhan at madami pa magaganap. Looking forward din naman ako sa buong linggong pagsasama natin lahat. At saka sa lahat ng matututunan ko sa inyo at sa mga viewers natin. Mga misis, sa mga wifeys, huwag niyong kalilimutan, pwede rin kayo makibonding sa amin sa Twitter, Instagram, and also you can send us messages sa Facebook. Mas masaya talaga ang morning pag tayo ang magkakabonding. Ito ang ultimate happy place para Happy Wife, Happy Life! Ako naman tuwa-tuwa kasi yung mga frappos, yung mga laso-laso, talaga lahat ng mga bonggation. Sobrang pinasusot ko kay Aiza. Ngayon, pag nagpapasin ko lang kay Aiza, kaganda naman ang cloth, hindi naman sabi mo mga kid, di ba? Diba, ganyan. Morning! Ganyan, ang kate doon, halos lahat yata makate yung katawan pag yun. Siguro pinag-aadyari si Aiza na magsuot ng short, polo, t-shirt, yun na. At saka pag nag-post talaga, ganun.